Hello guys! So habang malamig ang panahon, kape-kape muna tayo habang natutulog yung ating alaga. So share ko lang guys, katulad ko na full-time mom at nasa bahay lang, kahit po ako ay merong airline booking, airline ticketing, local and international, online seller ng gold at kung ano-ano pa, meron pa po akong isa pang pinagkakaabalahan na tiyak na magugustuhan nyo rin, katulad ko. Kasi minsan tinatamad din akong mag-post ng mga tinda, ayan. So kung katulad ko kayo na tinatamad mag-post ng mga paninda, so try nyo rin mag-register dito kay Sitaw. So kay Sitaw, ano siya, magfa-fund ka lang, magre-register ka online, magfa-fund ka, and then magpo-process ng orders, madali lang. Pero at first, syempre, magkakaroon tayo ng doubt kasi nga, online. Syempre, sa mga nangyayari na dito sa mundo natin, ang dami talagang na-scam online. Pero dito, sa totoo lang, oo, at first, nagduda ako, di ba? Pero na-inspire ako sa isang vlogger na ito rin yung pinagkakaabalahan niya. Ayan, so trinay kong mag-register, tapos nag-fund ako ng 100 first try, and then hinayaan ko lang muna siya dyan ng halos 2 buwan yata. Tapos hindi ko alam na hindi pala pwedeng mag-post ng orders sa store mo kapag wala kang fund. So ang nangyari po sa akin noon, tinambakan ako ng mga orders, tapos ini-email ako ng paulit-ulit na kapag hindi daw ako mag-process ng orders, yung store ko maglo-close. Ganyan. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng contact kung sino yung pwede kong makausap regarding sa store ko, kung paano ko magpa-process ng orders, paano ako kikita, at paano ko siya aayusin. Tapos yun nga, tinanong niya ako kung magkano daw yung kaya kong i-fund. Kasi ang minimum daw is 5K. So yun, dahil gusto ko ng extra income, pinasok ko si Sitaw. Nung magkaroon ako ng extra money, nag-fund ako kay Sitaw and then nag-process ako ng orders. Unti-unti lang. Kasi ang tinuro sa akin, kahit tatlong items, tapos below 7% lang, wag daw tataas. Kasi meron siyang passing rate na sinasabi na kapag hindi ka pumasa, at least bababa lang ng 6% ang sales mo, may income ka pa rin. Pero kapag nag-process ka ng higher, like 8%, ganyan, tapos hindi pumasa yung processing rate mo, malaki yung babawas sa'yo kasi 6% yung bababaan niya. Ganyan. So ngayon, hindi ko na problema kung makakapasa ako, hindi. Ang importante, meron akong kahit papaanong pumapasok kaysa naman ipautang ko pa yung pera at may scam lang din naman ako tulad nung nangyari sa akin. So ayan na nga, binuksan ko na yung account ko. Ayan yung home niya. And then, papasok tayo sa account ko. Doon natin makikita yung loob. Meron tayong makikita ang wallet, ayan, wallet balance, coupon, wishlist, makikita nyo yung mga total sold nyo in a month. Tapos, ayan, dashboard, products, purchase history, orders, fund, ganyan. Tapos, pag pinindot nyo yung dashboard, ayan, makikita nyo yung products, kung ilan yung products mo sa store mo, yung successful orders, kung ilan yung visitor mo, yung profit mo, ayan, dyan mo makikita. Tapos, ayan, kapag pinindot mo yung orders, dyan mo makikita kung ilan ang mga pumasok na order sa'yo. Ayan, pero hindi ka naman require kasi na i-click mo yung lahat. Siyempre, limited lang yung balance natin, kaya limited lang din yung ipapasok natin, ipaprocess natin. Ayan, ayan siya lahat. Ayan. So, madami na siya.
Ayan, makikita nyo may pending, may delivered, ayan. So, makikita mo sa, sa wall mo. Tapos yan, kapag i-click mo yung wallet, dyan mo makikita. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ayan yung, nagpasok muna ako ng 100, and then 5,000, and then, nagpasok ako paunti-unti ng pera para magkaroon ng fund yung wallet ko. Ayan. Tapos, first time ko ding nakapag-withdraw 1,400, pero try ko lang din naman yun. Kasi, syempre, on doubt pa rin tayo. Kaya, trinay ko mag-withdraw. And then, hindi naman umabot ng isang oras, pumasok naman siya sa GCash account ko. Ayan. Tapos, kapag hindi mo pa naman ginagamit yung pera, huwag mo na withdraw. I-rolling mo na lang muna. Kasi yan, ginawa ko lang naman yan. Trinay ko lang. Ayan. So, okay naman siya. Hindi mo kailangan maglaan ng napakahabang oras para mag-focus. I-visit mo lang siya once a day para mag-process ka ng orders, para i-check kung may pumasok na sa'yo. Ganyan. Yan, sa freezing money, yan yung mga papasok pa. Yan, kasi yan yung mga na-process mong orders. Kasi yung wallet balance mo, yan lang yung balance na pwede mong gamitin sa pag-process ng orders mo. Yan. O, diba? Napakadali lang gawin ni Sitaw sa mga willing matuto. Pero kapag hindi ka open-minded, hindi ka business-minded, huwag mo nang pasukin si Sitaw o kaya any na online business. Kasi hindi mo rin matututunan. Hindi mo matututunan. Kasi hindi mo siya bibigyan ng panahon. Yan. Kung business-minded ka, para sa'yo to. Hindi ka maglalaan ng mahabang panahon, may marami ka pang matututunan, at iba-iba pa. Kikita ka, kahit nasa bahay lang, kaya ang kailangan mo lang is internet or data. Kapag willing ka talaga. So, kapag online ka lang naman din, gawin mo na. Sayang yung load mo. So, ayan, mag-process tayo ng orders, guys. So, pupunta tayo sa ilalim. Yan. Tapos, pipili lang tayo kung anong gusto natin i-process dyan. And then, ayan, 235, 262, another 262, ganyan. Tapos, pay and take delivery mo lang. Click yan. Tapos, dyan mo makikita kung magkano ang... So, ayan, dyan mo makikita ang total order amount at saka total delivery amount. And then, submit and pay lang. You click submit and pay lang and then success. Ayan, ganyan lang po. Tapos, punta ka sa home, makikita mo kung magkano yung mababawas mo. Ayan. Tapos, ayan, tapos ka na mag-process ng orders, pwede mo na i-close yung app mo, and then, gawa ka ng iba mo pang gagawin. So, yun guys, ganun lang kasimple, pasilip-silip ka lang, check mo kung may pumasok na, and then, i-process mo ng orders, and then, close mo lang, ganyan. 15 to 20 days po nagtitake ng bago pumasok ulit yung pinang-process nyo ng orders. Pero, okay lang. Ang importante is araw-araw ka magpa-process ng orders para araw-araw may papasok. So, yun lang guys. God bless. Bye!